Welcome back to my channel sa lahat ng aking mga followers at sa mga hindi ko pa nagpa-follow na makakapanood nito. Please subscribe and share sa inyong mga kaibigan at sa inyong mga kaanak at sa inyong mga kapatid, dahil ako po ay ginagawa ko ito para ma-bless din lahat ng aking mga ma-bless din kayo at lahat ng makakapanood nito. Ako po ay isang lung cancer stage 4 survivor. So, nung ako po ay na-diagnose, ay nagbalik loob lang ako sa Panginoon. At yun din ang gusto kong i-share sa inyo, at hindi lang ako ang ma-bless, kundi pati rin kayo. So, before that, let us confess the confession of faith. Si Jesus ang Kristo na anak ng buhay na Diyos. Amen. Ang mensahe po natin ngayon ay napakaganda at sana po ay ma-bless din kayo ngayong September 21, Huwebes. Ang atin pong title ay ang pastol na nakahanap ng nawawalang tupa. Ang tanong, ano ang kahulugan sa atin ng pagdurusa ni Jesus sa bundok Kalbaryo? Ang sagot, ito ang simula ng paglutas ng mga espiritual na problema. Sinasabi ko sa inyo na sa gayunding paraan magkakaroon ng higit na kagalakan sa langit dahil sa isang makasalanang nagsisisi kaysa 99 na matuwid na hindi kailangang magsisi, mula po sa aklat ni Lucas, Kabanata 15, versikulo 8. Versikulo 7. Ngayon po ito ang mensahe at ito nga ang ating title, ang pastol na nakahanap ng nawawalang tupa. Ang ating po ngayon ay tinawag ng Diyos, ginagalang natin ang tawag. Ito po ang sa kanyang sinabi. Mula sa aklat ni Lucas, Kabanata 15, versikulo 1 hanggang 10. Basahin ko lang po yung pang-7. Sinasabi ko sa inyo na sa gayunding paraan ay magkakaroon ng higit na kagalakan sa langit dahil sa isang makasalanang nagsisisi kesa 99 na matuwid na hindi kailangan magsisi. Bagamat si Jesus mismo ay hindi sumulat ng isang libro, mas marami ang mga aklat tungkol kay Jesus kesa sa ibang tao sa lupa. Nakita ni Pedro at mga disipulo ang pagdurusa na iniwan ni Jesus bilang walang hanggang mga pagpapala. Sa huli, ang mga Hudyo na nakatanggap ng pinakamaraming Nobel Prize, taglayin ang kibbutz mindset at magkaroon ng namumukod tanging kaalaman sa kalaunan ay napahamak dahil tinanggihan nila si Kristo. Ang Roma na noong panahong iyon ay sumakop sa mundo, lumikha ng napakalaking problema at nawasak. Ang mga inapo ng Israel ay nakakalat bilang mga alipin, mga bihag, at isang taong gumagala. Sa panahon ng kanyang pampublikong ministeryo, ipinaliwanag ni Jesus
ang mga kadahilanang iyon sa kanyang mga disipulo, pinaunawa ng mga Pariseo ang mga maniningil ng buwis na dumating upang makinig sa pagsasalita ni Jesus. Noong panahong iyon, ang mga maniningil ng buwis ay itinuring na makasalanan. Sa katunayan, sila ay nasa ilalim ng responsibilidad ng Estado. Ang simbahan na nawalan ng hawak sa Ebanghelyo at mga pinuno at mananampalataya na hindi man lang alam kung bakit dumating ang mga problema. Nagbigay si Jesus ng 3 punto na ginawang walang hanggang pagpapala. Ang pagdurusa. Number 1. Ang pangunahing suliranin at ang sagot. Si Jesus ay may ibang paraan ng pagtingin sa mga problema. Bagamat tinawag ng mga Pariseo na ang makasalanan ang mga maniningil ng buwis na namamatay sa kahirapan, sinabi ni Jesus na sila ay mga nawawalang tupa na walang tamang ebanghelyo. Gayon din, iba ang pananaw ni Jesus na nagbigay ng mga sagot. Sinabi niya, ang mga talinghaga ng ang nawawalang tupa, ang nawalang barya, at ang alibughang anak sa kanyang mga disipulo. Pagkatapos ay sinabi sa kanila na ibigay ang tamang ebanghelyo. Number 2. Ang pangunahing misyon. Bagamat kitang-kita nagwagi ang mga Hudyo, nabigo sila ng husto na hindi nakikita. Sinakop ni Satanas ang mga tao sa pamamagitan ng 12 estratehiya. Ang mga Nephilim, kaya naman ang kaharian ng Diyos at ang trono na binanggit ni Jesus ang mga sagot. Number 3. Pagdurusa na nagbabalik sa pangunahing pagpapala. Ang pagdurusa ni Jesus sa Kalbaryo ang simula ng paglutas ng lahat ng espiritual na problema. Para sa mga na kay Kristo, ang pagdurusa ay isang walang hanggang pagpapala. Amen. Sa pamamagitan ng kanyang matinding sakit at paghihirap sa krus, ibinalik ni Jesus ang mga walang hanggang pagpapala. Kahit na hindi niya nakita si Jesus, si Paul ang tumanggap ng mas malalaking sagot. Ikaw rin ay makakatanggap ng parehong mga sagot gaya ni Paul. Kapag ang kaharian ng Diyos at ang sagot ng Mount of Olives ay naibalik, ang mga gawa ng muling paglikha ng silid sa itaas ni Marcos ay babangon. Amen. At ang ating po ngayon na prayer, dahil siguro napakinggan nyo naman ang mga balita. Ang magandang balita ngayon, ang nawawalang tupa, sila yung mga walang malayo sa kay Kristo. So, ngayon ay dapat tayo yung mga bilang mga tupa rin tayo, dapat tayo ay magbalik lamang sa Panginoon dahil dapat tayo ay laging sumunod sa kanyang mga salita
upang hindi tayo nawawala sa ating mga direksyon. Kung tayo man ay nagkasala, humingi ng patawad sa Panginoon at magbalik loob para tayo ay muling tatanggapin niya. Kasi ang Panginoon ay hindi tumatanggi kahit anong uri ka mang tao, makasalanan, anuman ang mga nakaraan mo. Pag nagbalik loob ka kay Kristo, ikaw ay magiging malinis muli at ikaw ay tatanggap ng biyaya. Ngayon, magdasal tayo. Dear God, please open my spiritual eyes and grant me spiritual power. Grant me new strength so that I can fulfill your remaining ministry for the rest of my life. In Jesus Christ's name, Amen. So hanggang dito na lang po, like and share na lang at sana po ay na-blessed ko kayo, na i-share ko ang blessings na natanggap ko ngayong araw na ito at ating pagnilayan, pwede nating ulitin ang mensahe at ganun din ako, lagi kong inuulit-ulit ang mga magagandang balita na napapanood ko at aking pinagninilayan. Let us meditate the Word of God kasi yun lang ang magliligtas sa atin. Katulad ko nga, sabi ko, ako ay isang lung cancer patient survivor. Ako po ay nagkaroon ng advanced lung cancer stage 4 ng lungs. So, dahil ako ay nagbalik loob sa Panginoon, isinurrender ko ang lahat sa Kanya. I trust everything to Him. I trust everything to only Jesus Christ. Ngayon po ay wala na yung aking cancer. Kaya po ngayon, ang pangako ko sa Panginoon, na kapag ako ay gumaling, ay lahat ng Kanyang magandang balita ay isi-share ko sa inyong lahat. So ngayon po, ito na inuumpisan ko na, ginagawa ko na, or matagal ko nang ginagawa. Even nung ako po ay kasalukuyang nagdadaan sa treatment ng aking cancer, nung nag-chemo ako, ay ginagawa ko na po na mag-share ng mga ng mga miracles na natanggap ko mula sa Panginoong Hesukristo, ang ating tagapagligtas. So hanggang dito na lang po, paki-share and like na lang, lalong-lalo na po sa inyong mga kaanak, kaibigan na dumadaan ng anumang karamdaman, anumang sakit, depression, everything, ay i-share nyo lang ito at marami na rin akong nai-upload na YouTube, mga testimony ko na alam ko magkakaroon sila ng na makatulong sa kanila, or I hope na ma-inspire ko sila sa lahat ng aking testimony. Meron na rin po ako mga previous videos. So maraming salamat po. Maraming salamat po at dasal ko po ang inyong kaligtasan sa inyong mga paglalakbay saan man kayo sa mundo. Ingatan po na tayo ng Panginoon. Have a blessed day in Christ. Amen.